Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabing sumira sa lahat ng akala kong normal at ligtas sa mundo. Maraming nagsasabi na ang mga kwentong kababalaghan ay katang-isip lang, produkto ng malikot na imahinasyon o ng pagod. Ganyan din ako mag-isip dati. Sana pala nanatili na lang akong ganoon. Sana hindi ko na lang nalaman ang katotohanan. Dahil sa katotohanan iyon, hanggang ngayon, dala-dala ko ang trauma na marahil ay hindi na kailanman mawawala. Ito ang kwento ko. Ito ang kwento kung paano ang isang simpleng iyak ng sanggol sa gabi ay naging simula ng pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. 26 na taong gulang ako noon, isang marketing associate na kalilipat lang ng trabaho. Ang bago kong kumpanya ay nasa labas ng Metro Manila, sa isang umuunlad na bayan sa Laguna. Para makaiwas sa traffic at sa sobrang ingay ng syudad, nagdesisyon akong humanap ng maliit na bahay na maupahan malapit sa office. At nakakita naman ako. Isang bagong develop na subdivision na medyo nasa loob pa ng probinsya. Tahimik. Malinis ang hangin. Perfect para sa isang tulad ko na gusto ng payapang buhay pagkatapos ng maghapong trabaho. Ang bahay na nakuha ko ay isang maliit na bungalow, sapat lang para sa isang tao. May 2 kwarto, isang banyo, at maliit na sala na dugtong sa kusina. Bagong-bago pa ang pintura at amoy na amoy mo pa ang kahoy ng mga pinto. Sa likod, may maliit na espasyo na pwedeng tamnan. Ang problema lang, dahil bago pa ang subdivision, ilan pa lang kaming nakatira. May mga bakanting lot sa pagitan ng mga bahay, at ang pinakamalapit kong kapitbahay ay nasa kabilang kanto pa. Maliban sa isa. Sa kaliwa ng bahay ko, may isa pang bungalow na halos kapareho ng disenyo ng sa akin. Pero hindi tulad ng bahay ko na bagong-bago, ang bahay na yon ay mukhang napabayaan na. Ang dating puting pintura ay nagbabalat na at may mga mansa ng lumot. Ang mga bintana ay laging sarado, at ang mga salamin ay malabo na sa kapal ng alikabok. Ang damo sa harapan ay mataas na, at ang gate na bakal ay nagsisimula ng kalawangin. Mula pa lang sa itsura, alam mong matagal na itong walang nakatira. Noong unang linggo ko roon, wala akong ibang inatupag kundi ang pag-aayos ng mga gamit ko at pag-a-adjust sa bago kong routine. Trabaho sa umaga, uwi sa hapon, magluluto ng hapunan, manonood ng konting Netflix, tapos tulog. Payapa. Boring kung isipin, pero iyon mismo ang hinahanap ko. Ang katahimikan. Pero ang katahimikang iyon ay hindi pala magtatagal. Nagsimula ang lahat isang Martes ng gabi, mga 2 linggo na ako sa bahay na yon. Mahimbing na sana ang tulog ko nang magising ako sa isang tunog. Sa una, hindi ko pinansin. Baka pusa lang na nag-aaway sa bubong o aso sa malayo na tumatahol. Pero habang tumatagal, palakas ito ng palakas. At doon ko napagtanto, hindi ito pusa o aso. Iyak. Iyak ng isang sanggol. Napabangon ako at naupo sa kama. Pinakiramdaman ko ang paligid. Ang tunog ay mahina pero malinaw. At parang nanggagaling sa labas, sa direksyon ng abandonadong bahay sa kaliwa ko. Imposible, sabi ko sa sarili ko. Walang nakatira doon. Baka guni-guni ko lang. O baka naman dala lang ng hangin mula sa mga bahay sa kabilang kanto. Sinubukan kong hindi pansinin. Nagtaklob ako ng unan sa ulo at pinilit matulog ulit. Pero ang iyak ay nagpatuloy pa ng ilang minuto bago ito tuluyang nawala. Kinabukasan, medyo puyat ako sa trabaho pero pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na pagod lang talaga ako. Baka nananaginip ka lang, Alex, sabi ko sa sarili ko habang nagkakape. Buong araw, hindi ko inisip ang tungkol doon. Hanggang sa pag-uwi ko ng hapon. Habang nagbubukas ako ng gate, hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa kabilang bahay. Nakatayo ito roon, tahimik at madilim, parang isang malungkot na bantay sa tabi ng property ko. May kung anong kaba akong naramdaman, pero iwinaksi ko lang ito. Pagsapit ng gabi, halos parehong oras, nagsimula na naman. Ang iyak ng sanggol. This time, mas malakas. Mas malinaw.
At sigurado ako, doon talaga nanggagaling sa bahay sa tabi. Para akong pinako sa kinatatayuan ko sa loob ng kwarto. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana na nakaharap sa direksyon na yon. Sumilip ako sa siwang ng kurtina. Ang nakita ko lang ay ang madilim na silhouette ng bahay, walang ilaw, walang senyales ng buhay. Pero ang iyak nandoon. Parang isang sanggol na nagugutom o hindi mapatahan. Sino ang mag-iwan ng sanggol sa isang abandonadong bahay? Impossible. Baka may nakapasok na mga squatters. Pero malinis ang subdivision at may guardian na regular na umiikot. Tinawagan ko ang girlfriend ko, si Anna. Hello, baby. Gising ka pa? Tanong ko, pilit pinapakalma ang boses ko. Oh, Alex, napatawag ka. Naman, nanonood pa ako. Bakit? May problema ba? Nag-alinlangan ako kung sasabihin ko ba. Ayokong isipin niyang nababaliw na ako. Pero kailangan kong masabi sa isang tao. Kasi may naririnig na naman ako. Narinig na ano? Yung iyak ng baby. Dito sa kabilang bahay. Yung abandonado. Natahimik siya sandali sa kabilang linya. Babe, sure ka ba? Baka naman pusa lang talaga yan. O baka sa kabilang kanto, dala lang ng hangin kaya akala mo malapit. Hindi, Ana. Malinaw eh. Parang nasa tabi ko lang. Nakakatakot na. Baka naman may nagprank lang sa'yo. Mga bata dyan sa inyo. Walang ibang tao dito sa kalye namin. At sa kagabi na, anong gagawin ng mga bata sa labas? At bakit naman sila magpapatugtog ng iyak ng sanggol? Okay, okay. Calm down, sabi niya sa malambing na boses. Subukan mong i-record. Para maparinig mo sa akin. Baka guni-guni mo lang talaga dahil bago ka pa dyan at mag-isa ka. May punto siya. Baka nga guni-guni ko lang. Pagod sa trabaho, stress sa bagong environment. CJ. Susubukan ko. Baka praning lang ako. Exactly. Matulog ka na, babe. Maaga ka pa bukas. I love you. I love you too. Pagkababa ko ng telepono, humina na ulit ang iyak hanggang sa tuluyang mawala. Sinubukan kong sundin ang payo ni Anna. Nag-isip ako ng mga rational explanations. Baka may sound system na naiwan sa loob at nag-a-automatic play. Baka may ibon na kayang gayahin ang tunog ng iyak ng sanggol. Pero sa loob-loob ko, hindi ako kumbinsido. May mali. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa lugar na yon. Lumipas ang 2 gabi na walang iyak. Nagsimula na akong maniwala na baka nga imahinasyon ko lang ang lahat. Napanatag ang loob ko. Nag-joke pa ako kay Ana na baka kailangan ko lang talaga ng mas maraming tulog. Pero noong Biyernes ng gabi, bumalik ito. At this time, mas malala. 11:00 ng gabi. Nanonood ako ng movie sa sala nang magsimula ang iyak. Pero ngayon, hindi na lang siya simpleng iyak. May kasama na itong hikbi. Isang tunog ng sobrang lungkot at paghihirap. Parang isang sanggol na hindi lang gutom, kundi nasasaktan. Sobrang nakakaawa at kasabay noon, sobrang nakakapangilabot. Hindi ko na natiis. Kailangan kong malaman kung ano yon. Kinuha ko ang pinakamalaki at pinakamabigat kong flashlight at dahan-dahang lumabas ng bahay. Ang lamig ng hangin ay tila mas matindi kaysa karaniwan. Tanging ang ilaw mula sa post sa kanto at ang buwan ang nagsisilbing liwanag. Ang iyak ay tuloy-tuloy. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa gate ng abandonadong bahay. Pinagmasdan ko ito. Ang gate ay nakapadlock. Makapal at luma na ang kadena. Imposibleng may nakapasok doon. Itinutok ko ang flashlight ko sa mga bintana. Lahat sarado. Ang mga salamin ay puno ng agyo at dumi. Itinutok ko ang ilaw sa damuhan. Mataas ang damo pero wala namang kakaiba. Walang bakas ng tao, walang kahit anong pahiwatig na may iba pang nilalang doon. Pero ang iyak nandoon.
Malinaw na para bang nasa loob lang ng bahay, sa likod lang ng bintana. Sino yan? Sigaw ko. Nanginginig ang boses ko. May tao ba dyan? Walang sumagot. Ang tanging sagot na nakuha ko ay ang pagtigil ng iyak. Bigla. Parang pinindot na switch. Ang kaninang mainay na paligid ay biglang binalot ng nakabibinging katahimikan. Nakatayo lang ako doon ng ilang minuto, hawak ang flashlight, pinakikiramdaman ang bawat kaluskos. Pero wala. Wala na akong narinig. Bumalik ako sa loob ng bahay ko, nilock ang pinto, at siniguradong sarado lahat ng bintana. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang iyak. Kinabukasan, Sabado, sinadya kong puntahan ang guardhouse malapit sa entrance ng subdivision. Nandoon si Manong Jess, ang medyo may edad ng gwardiya na laging nakangiti. Magandang umaga, Sir Alex, bati niya. Magandang umaga rin po, Manong Jess. May itatanong lang po sana ako. Ano po iyon, sir? Yung bahay po sa tabi ko, yung abandonado. May alam po ba kayo kung bakit walang nakatira doon? Biglang nagbago ang itsura ni Manong Jess. Ang kaninang ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Tumingin siya sa kaliwat kanan na parang may hinahanap bago bumulong. Bakit po, sir? May napansin po ba kayo? Doon na ako nagsimulang kabahan. May naririnig po kasi akong iyak ng sanggol gabi-gabi. Galing po doon sa bahay na yon. Napalunok si Manong Jess. Sir, kung ako po sa inyo, huwag niyo na lang pong papansinin. Sanayin niyo na lang po ang sarili niyo. O kaya magpatugtog na lang kayo ng malakas para hindi niyo marinig. Bakit po, Manong? Ano po bang meron doon? Pagpilit ko. Umiling siya. Hindi ko po pwedeng sabihin ang detalye, sir. Bawal po sa amin. Ang masasabi ko lang, mahigit 1 taon na pong walang nakatira dyan. Yung huling pamilya na umupa, wala pa pong 1 buwan, bigla na lang umalis. Isang gabi, nag-empake sila, iniwan yung ibang gamit, at hindi na bumalik. Hindi na kinuha ang security deposit nila. Mas lalo akong kinilabutan sa sinabi niya. Pero bakit po? At yung iyak po ng sanggol. Pasensya na po, Sir Alex. Basta ang payo ko po sa inyo, mag-ingat po kayo. Huwag na huwag po kayong lalapit sa bahay na yon sa gabi. At lalong huwag niyo pong hahanapin kung saan galing ang iyak. Pagkasabi niya noon, bigla siyang nagpaalam at sinabing kailangan na niyang mag-ikot. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, mas lalo lang lumaki ang takot ko. Hindi na ito simpleng imagination. May basehan ang takot ko. May nangyari sa bahay na yon. At kung ano man yon, naroroon pa rin hanggang ngayon. Pag-uwi ko, tinawagan ko agad si Ana. Ikinuwento ko ang pag-uusap namin ni Manong Jess. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko na ang pag-aalala sa boses niya. Alex, hindi maganda yan, sabi niya. Gusto mo bang pumunta ako dyan? O kaya umuwi ka muna dito sa Manila for the weekend? Hindi pwede, baby. May tatapusin akong report. At saka ayokong magpatalo sa takot. Kailangan kong masanay. Siguro naman hanggang tunog lang iyon. O, kung gaano ako nagkamali sa sinabi kong iyon. Sige, pero please, mag-ingat ka. Lock mo lahat ng pinto at bintana. Tawagan mo ako agad kung may mangyari. Pumayag ako. Pero sa loob-loob ko, gusto ko na talagang umalis. Ang problema, nakapirma ako ng 1 taong kontrata sa inuupahan kong bahay. Malaki ang babayaran ko kapag umalis ako agad. At saka, saan ako pupunta? Ayoko namang bumalik sa magulo at mahal na apartment sa syudad. Sinubukan kong maging matapang. Sinubukan kong isipin na kaya kong lampasan ito. Dumating ang gabi ng Sabado. Naghanda ako. Nag-download ako ng mga pelikula, bumili ako ng snacks, at nilakasan ko ang volume ng TE. Determined ako na hindi marinig kung ano man ang nasa labas. At naging epektibo naman. Halos hating gabi na at wala pa akong naririnig na kahit ano.
Medyo nakahinga ako ng maluwag. Siguro, kapag hindi mo pinapansin, tumitigil din. Nang matapos ang pelikula, pinatay ko na ang TV. Ang buong bahay ay binalot na naman ng katahimikan. Pumasok ako sa kwarto at humiga. Mga 10 minuto na akong nakapikit nang maramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Isang bigla ang lamig. At kasunod noon, narinig ko na naman ang iyak. Pero ngayon, iba na. Hindi na ito iyak ng pagkalungkot o paghingi ng tulong. Ang iyak ngayon ay may halong galit. Isang nakakabaliw na tunog na parang pinagsamang iyak ng sanggol at tawa ng isang demonyo. Mas malakas. Mas malapit. Para bang nasa labas na mismo ng bintana ng kwarto ko. Napatalon ako sa kama at napatakbo palabas ng kwarto. Ang puso ko ay kumakarera na parang sasabog sa dibdib ko. Huminto ako sa gitna ng sala, nanginginig, hindi alam ang gagawin. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ko ang isa pang tunog bukod sa iyak. Isang kaluskos. Isang kaluskos sa pinto sa harapan. Parang kuko. Parang mahahabang kuko na dahan-dahang kumakaskas sa kahoy. Sino yan? Sigaw ko, pero ang boses ko ay basag at puno ng takot. Tumigil ang pagkaluskos. At kasunod noon, ang iyak ay huminto rin. Natahimik na naman ang paligid. Pero ang takot ko, hindi. Kinuha ko ang cellphone ko, nanginginig ang mga kamay, at dinial ang numero ni Ana. Pero bago ko pa man mapindot ang call button, may narinig akong boses. Isang maliit na boses. Parang sa bata. Pero hindi ito nanggagaling sa labas. Nanggagaling ito sa loob mismo ng bahay. Tulungan mo ako, bulong nito. Ang boses ay nanggagaling sa direksyon ng pangalawang kwarto, ang kwarto na ginawa kong imbakan ng mga gamit at hindi ko pa masyadong nalilinis. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Napatitig ako sa madilim na siwang na iyon, ang katawan ko ay nanigas sa takot. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Nababaliw na ba ako? Paanong may nakapasok sa loob ng bahay ko? Nakalock lahat ng pinto at bintana. Impossible. Pero narinig ko ulit. Kuya, tulong. Hindi. Hindi ako papasok doon. Hindi ako magpapadala sa kung ano man ito. Dahan-dahan, paatras akong naglakad palayo sa pinto ng kwarto, papunta sa main door. Ang plano ko ay tumakbo palabas, sumigaw, humingi ng tulong sa kahit sino. Pero paghawak ko sa doorknob, naramdaman kong sobrang lamig nito. Parang yelo. At kasabay noon, ang iyak ng sanggol ay bumalik. Pero ngayon, hindi na sa labas. Hindi na sa kabilang bahay. Ang iyak ay nanggagaling mismo sa likod ng pintuan na hahawakan ko palang sana. Napatalon ako paatras, napasigaw sa takot. Para akong natrap. May kung ano sa labas ng pinto, at may kung ano sa loob ng isang kwarto. Saan ako pupunta? Sa sobrang taranta, tumakbo ako papunta sa kusina. Kumuha ako ng pinakamalaking kutsilyo na nakita ko. Nanginginig kong hinawakan iyon, itinutok sa kung saan-saan, habang ang mga mata ko ay palingalinga sa dilim. Ang iyak ay palakas ng palakas, umaalingaw sa buong bahay. Parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. At biglang tumahimik. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa ingay. Nakatayo lang ako sa gitna ng kusina, hawak ang kutsilyo, hinihintay ang susunod na mangyayari. At doon, sa sahig, ilang talampakan mula sa akin, may nakita akong bakas. Maliliit na bakas ng paa. Basang putik. Na para bang galing sa isang maliit na bata na naglakad mula sa sala papunta sa direksyon ko. Pero wala namang putik sa bahay ko. At tuyo ang labas. Sinundan ko ng tingin ang mga bakas. At ang mga bakas ay humihinto sa ilalim mismo ng mesa sa kusina. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko. Madilim sa ilalim ng mesa. Hindi ko maaninag kung ano ang nandoon. Itinaas ko ang cellphone ko at binuksan ang flashlight. Nanginginig kong itinutok ang liwanag sa ilalim ng mesa.
Sa una, wala akong nakita kundi ang mga paa ng upuan at ang alikabok sa sahig. Pero habang iginagalaw ko ang ilaw, may nahagip itong isang bagay sa pinakasulok. Isang bagay na maliit, nakabaluktot na parang bola. Dahan-dahan itong gumalaw. At dahan-dahan itong humarap sa akin. Ang nakita ko ay isang bagay na habambuhay kong dadalhin sa mga bangungot ko. Hindi ito sanggol. Hindi ito bata. Ang mukha nito ay kulubot at kulay abo, parang lupa. Ang mga mata nito ay malalaki at walang buhay, itim na parang dalawang malalim na balon. Ang bibig nito ay bumuka, at sa loob ay wala akong nakitang dila, kundi mga hilera ng maliliit pero matutulis na ngipin, parang mga karayom. At habang nakatitig ito sa akin, isang tunog ang lumabas mula sa bibig nito. Ang iyak. Ang iyak ng sanggol. Nabitawan ko ang cellphone at ang kutsilyo. Napasigaw ako sa paraan na hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko. Isang sigaw ng purong takot at pagkasuklam. Tumalikod ako at tumakbo. Wala na akong pakialam kung ano ang nasa labas ng pinto. Kailangan kong makalabas. Pagpihit ko ng doorknob, bumukas ito. Sumugod ako palabas sa madilim na gabi, tumatakbo palayo sa bahay ko, palayo sa nilalang na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Tumatakbo ako sa gitna ng kalye ng subdivision, sumisigaw ng tulong, pero walang sumasagot. Ang mga bahay ay nananatiling madilim at tahimik. Nakarating ako sa guardhouse, humihingal at umiiyak. Nakita ako ni Manong Jess, gulat na gulat. Sir Alex, anong nangyari sa inyo? May sa bahay ko. Halos hindi ako makapagsalita. May nilalang. Isang-isang hindi ko alam. Ang mukha ni Manong Jess ay puno ng awa at takot. Pumasok po muna kayo dito, sir. Kalma lang po. Pinaupo niya ako at binigyan ng tubig. Habang nanginginig kong ikinukwento ang lahat, ang iyak, ang kaluskos, ang boses, at ang nilalang sa ilalim ng mesa, tango lang siya ng tango, na para bang alam na niya ang lahat ng ito. Na para bang hinihintay na lang niya na mangyari ito. Nang medyo kumalma na ako, nagsalita siya. Sir, iyan po ang dahilan kung bakit umalis ang mga dating nakatira dyan sa tabi nyo. At kung bakit pati ang mga umuupa sa bahay nyo ay hindi nagtatagal. Ano po ba yon, Manong? Isang multo. Umiling siya. Mas malala pa po sa multo, sir. Ang tawag po dyan ng mga matatanda dito ay tiyanak. Tiyanak. Narinig ko na ang salitang iyon sa mga kwento ng lola ko noong bata pa ako. Isang nilalang mula sa folklore. Isang kaluluwa ng sanggol na namatay bago mabinyagan na bumabalik bilang isang halimaw. Ginagaya nito ang iyak ng isang sanggol para akitin ang mga tao. At kapag lumapit ka, doon ito umaatake. Ayon po sa kwento, pagpapatuloy ni Manong Jess, may isang babae daw na nagtangkang magpalaglag ng bata dyan mismo sa lot ng bahay sa tabi nyo, noong bakanting lupa pa lang iyan. Itinapon niya daw ang fetus doon. Simula noon, may mga naririnig na daw na iyak ng sanggol sa lugar na yon. Noong tinayuan ng bahay, mas lalo lang lumala. Ang espiritu, hindi matahimik. At naghahanap ito ng madadamay. Pero bakit sa bahay ko ito pumasok? Tanong ko. Dahil ikaw po ang pinakamalapit, sir. At dahil pinansin niyo siya. Noong una, paramdam lang. Hanggang sa hinanap niyo. Binigyan niyo siya ng atensyon. At iyon ang gusto niya. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat. Na bukas, magigising ako at normal na ulit ang lahat. Pero ang takot na nararamdaman ko ay napakatotoo. Ang imahe ng nilalang na yon ay nakatatak na sa isip ko. Hindi na ako bumalik sa bahay ng gabing iyon. Doon na ako natulog sa guardhouse. Hindi rin ako nakatulog. Bawat kaluskos, bawat anino, napapatalon ako sa takot. Kinaumagahan, linggo, tinawagan ko si Ana at ang kaibigan kong si Marco. Sinabi kong kailangan nila akong puntahan. Agad-agad. Dumating sila bago magtanghali.
Si Ana, halatang-halata ang pag-aalala sa mukha. Si Marco naman, na isang city boy na hindi naniniwala sa mga ganitong bagay, ay may halong pagdududa at pag-aalala rin. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat, mula simula hanggang sa nangyari kagabi. Si Ana ay niyakap ako. Alex, alis na tayo dito. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Pero si Marco, kahit nakikita niyang takot na takot ako, ay may pagka-skeptical pa rin. Pare, baka naman na-stress ka lang talaga. Alam mo na, bagong lugar, mag-isa ka. Baka naman may pumasok lang na magnanakaw na pandak at pangit kaya ka natakot ng ganyan. Marco, seryoso ako. Jit ko. Nakita ko. May bakas ng putik sa sahig. Sige, sige, sabi niya, itinaas ang kamay na parang sumusuko. Para matapos na to at mapanatag ka, puntahan natin yang bahay mo. Tignan natin yang sinasabi mong ebidensya. 3 na tayo. Anong magagawa ng isang pandak na multo sa atin? Kahit labag sa kalooban ko, pumayag ako. Kailangan kong patunayan sa kanila na hindi ako nababaliw. At kailangan ko ring kunin ang mga gamit ko. Hindi pwedeng iwan ko na lang ang lahat doon. So, kaming 3, sa gitna ng sikat ng araw, ay naglakad pabalik sa bahay ko. Ang bahay ay mukhang normal sa liwanag. Tahimik. Walang nagpapahiwatig ng kahit anong panganib. Pero sa bawat hakbang ko palapit, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Pagbukas namin ng pinto, ang unang napansin namin ay ang kutsilyo at ang cellphone ko na nakakalat sa sahig ng kusina. Patunay na hindi ako nananaginip. Okay, may aaminin ako, medyo creepy nga, sabi ni Marco, medyo nawala na ang mapaglarong tono niya. Alex, yung mga bakas. Tanong ni Ana. Itinuro ko ang sahig. Pero wala na. Wala na ang mga bakas ng putik. Malinis ang sahig na para bang walang nangyari. Ano? Sabi ko, hindi makapaniwala. Impossible. Nandito lang yun kagabi. Kitang-kita ko. Tiningnan ako ni Marco na may pagdududa na naman. Pare, baka naman. Hindi. Sigurado ako. Pinuntahan ko ang ilalim ng mesa sa kusina. Dito. Dito ko siya nakita. Pero wala. Alikabok lang ang nandoon. Nagsimula na akong mataranta. Pinaglalaruan niya tayo. Alam niyang babalik tayo. Alex, kalma, sabi ni Ana, hinawakan ang braso ko. Kumuha na lang tayo ng mga importanteng gamit mo tapos umalis na tayo. Pumayag si Marco. Na, pare. Let's just get your stuff. Mukhang hindi ka na talaga dapat dito. Kahit papaano, nakumbinsi ko silang umalis na kami. Nagsimula kaming mag-empake ng mga damit ko at ilang mahahalagang gamit. Si Ana sa kwarto, habang kami ni Marco ay nagtutulungan sa mga gamit sa sala. Habang nagbubuhat kami ng isang maliit na kabinet, may nahulog mula sa likod nito. Isang lumang diary. Hindi ito sa akin. Marahil ay sa dating umupa sa bahay. Pinulot ito ni Marco at binuksan. Oy, ano to? Huwag mong basahin yan, privacy yan, sabi ko. Pero huli na. Nagbabasa na siya. At habang nagbabasa siya, dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha niya. Pare, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Basahin mo to. Kinuha ko ang diary at binasa ang huling entry. Ang sulat ay nanginginig at halos hindi na mabasa. Gabi-gabi naririnig ko siya. Ang iyak niya. Noong una, naawa ako. Hinahanap ko siya. Akala ko isang anghel na naliligaw. Pero nagkamali ako. Hindi siya anghel. Isa siyang demonyo. Pumasok siya. Nakita siya ng anak ko. Ayaw nang magsalita ng anak ko. Nakatitig na lang siya sa isang sulok. Kailangan na naming umalis. Bago niya kami makuha. Bago niya makuha ang anak ko. Hindi na namin babalikan ang mga gamit. Ang mahalaga ay makalayo kami sa iyak na yon. Pagkatapos kong basahin yon, nagkatinginan kaming 3.
Ang duda sa mukha ni Marco ay tuluyan ng napalitan ng purong takot. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Tara na, sabi ni Ana, ang boses niya ay mahina. Iwan na natin ang lahat. Ngayon na. Walang nagsalita. Mabilis naming kinuha ang mga bag na naimpake na namin at nagmamadaling lumabas ng bahay. Pagdating namin sa labas, palubog na ang araw. Ang langit ay nagiging kulay kahel at lila. At ang anino ng abandonadong bahay sa tabi ay tila mas humaba at mas dumilim, parang isang kamay na gustong umabot sa amin. Sumakay kami sa kotse ni Marco. Habang papaalis kami sa subdivision, hindi ko maiwasang hindi lumingon. At sa bintana ng kwarto ko, sa sarili kong bahay, may nakita akong anino. Isang maliit na anino na nakatayo. Nakatingin sa amin habang kami ay papalayo. Akala ko tapos na. Akala ko ligtas na kami. Pero doon pala nagsisimula ang pinakamatinding bangungot. Nang gabing iyon, natulog kaming tatlo sa apartment ni Marco sa Manila. Hindi kami naghiwa-hiwalay. Sa sala, naglatag kami ng kutson. Nakabukas lahat ng ilaw. Walang gustong matulog sa dilim. Pero kahit gaano kaliwanag, hindi nito kayang itaboy ang takot na nakatanim na sa amin. Mga alauna ng madaling araw, nagising ako sa isang pamilyar na tunog. Mahina lang. Halos isang bulong. Ang iyak ng sanggol. Napabalikwas ako ng bangon. Tiningnan ko sila Ana at Marco. Mahimbing silang natutulog. Impossible. Nasa Manila kami. Malayo sa bahay na yon. Paanong? Sumunod ba siya sa amin? Pinilit kong isipin na guni-guni ko lang ulit. Nadala lang ng trauma. Pero habang tumatagal, palakas ito ng palakas. At nanggagaling sa loob ng apartment. Nanginginig akong tumayo at sinundan ang tunog. Dinala ako nito sa banyo. Ang pinto ng banyo ay bahagyang nakaawang. At mula sa loob, narinig ko ang iyak at ang tunog ng tumutulong tubig mula sa gripo. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang nakita ko ay si Ana. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakatalikod sa akin. Nakabukas ang gripo at siya ang umiiyak na parang sanggol. Isang nakakapangilabot na tunog na hindi boses ni Ana. Ana! Tawag ko, nanginginig. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. At ang mukha niya hindi iyon ang mukha ni Ana. Ang mga mata niya ay itim na itim, walang buhay. Ang bibig niya ay nakanganga sa isang hindi natural na paraan. At mula sa bibig na yon, lumabas ang boses na hindi sa kanya, isang boses na malamig at sinauna. Hindi mo kami matatakasan, sabi nito. Kasabay noon, bumagsak si Ana sa sahig, walang malay. Sumigaw ako na naging dahilan para magising si Marco. Mabilis naming dinala si Ana sa ospital. Ang sabi ng mga doktor, apektado lang daw siya ng stress. Dehydration. Pero alam ko ang totoo. Sinusundan kami ng nilalang na yon. At ngayon, si Ana ang target niya. Lumipas ang mga araw. Si Ana ay nakarecover pero hindi na siya ang dating Ana na kilala ko. Lagi siyang tulala, matatakutin sa dilim. Ayaw na niyang mapag-isa. Si Marco naman ay naging sobrang relihiyoso. Puno na ng rosaryo at mga imahen ng santo ang apartment niya. Ako ang pinakagrabe. Hindi na ako halos makatulog. Sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mukha ng tiyanak. Naririnig ko ang iyak niya. Sinubukan naming humingi ng tulong sa isang albularyo na nirerekomenda ng lola ni Marco. Isang matandang lalaki na nakatira sa Rizal. Pagkakita pa lang niya sa amin, umiling na siya. Sumunod sa inyo, sabi niya. Malakas siya. Gutom na gutom. At minarkahan na niya kayo. Ano po ang gagawin namin? Tanong ni Marco. Kailangan niyong bumalik doon, sabi ng albularyo. Kailangan niyong tapusin ang sinimulan niyo. Kailangan niyo siyang harapin. Kung hindi, isa-isa niya kayong kukunin. Nagbigay siya sa amin ng mga instruksyon.
Mga dasal na kailangan naming gawin, mga gamit na kailangan naming dalhin, asin, bawang, at isang espesyal na langis na siya mismo ang gumawa. Kailangan daw naming mahanap kung saan siya unang itinapon at buhusan ito ng benditadong tubig at ng langis para matahimik na siya. Isang linggo pagkatapos naming umalis, bumalik kami. Ang pinakabigat na desisyon sa buhay namin. Pero wala kaming pagpipilian. Kaming tatlo, sakay ulit ng kotse ni Marco, pabalik sa subdivision na yon. This time, hindi na kami mga inosenteng biktima. Para na kaming mga sundalo na papunta sa isang gyera na hindi namin sigurado kung maipapanalo namin. Gabi kami dumating. Sinadya namin. Dahil ayon sa albularyo, sa gabi lang siya pinakamahina at pinakatotoo. Ang buong subdivision ay tahimik pa rin. Madilim. Tanging ang mga ilaw sa poste ang aming gabay. Dumiretso kami sa abandonadong bahay. Ang bahay na pinagmulan ng lahat. Dala-dala namin ang mga gamit na bigay ng albularyo. Ang plano, hahanapin namin ang lugar sa bakuran kung saan siya ibinaon. Pagbaba namin ng kotse, sinalubong kami ng isang nakakabinging katahimikan. Walang iyak. Walang kahit anong tunog. Baka alam niyang nandito tayo, bulong ni Ana. Mas mabuti, sabi ni Marco, pilit na nagpapakatapang. Para matapos na to. Sinira namin ang padlock ng gate at pumasok sa bakuran. Ang hangin ay mabigat at malagkit. Ang amoy ng nabubulok na dahon at lupa ay nanunuot sa ilong. Gamit ang aming mga flashlight, sinimulan naming hanapin ang lugar. Ayon sa albularyo, hanapin daw namin ang isang lugar na hindi tinutubuan ng damo o isang puno na baluktot ang paglaki. Naghiwa-hiwalay kaming tatlo para mas mabilis ang paghahanap. Si Ana sa isang side, si Marco sa gitna, at ako sa kabilang side. Ang tanging maririnig ay ang mga yabag namin sa tuyong damo at ang aming mga kinakabahang paghinga. Ilang minuto ang lumipas, sumigaw si Marco. Dito! Nakita ko na! Nagmadali kaming lumapit sa kanya. Nakaturo siya sa isang malaking puno ng mangga sa pinakasulok ng bakuran. Ang puno ay luma na, pero ang isang sanga nito ay kakatwang nakabaluktot pababa, na para bang may mabigat na nakasabit dito noon. At sa ilalim mismo ng sanga na yon, may isang patch ng lupa na bilog at walang kahit isang damo na tumutubo. Ito na nga, sabi ko. Kinuha ko ang pala na dala namin at nagsimulang maghukay. Si Marco at Ana naman ay nagwiwisik ng asin sa paligid namin, bumubuo ng isang bilog para sa proteksyon. Habang naghuhukay ako, nagsimula na naman. Ang iyak. Pero ngayon, hindi na ito galing sa bahay. Galing ito sa lahat ng dako. Sa puno, sa hangin, sa ilalim ng lupa. Ang iyak ay puno ng galit at sakit. Parang isang daing na nagsasabing itigil namin ang aming ginagawa. Pinagpatuloy ko lang ang paghuhukay, nanginginig pero determinado. At sa wakas, may tumama sa palako. Isang matigas na bagay. Dahan-dahan kong inalis ang lupa. Ang nakita namin ay isang maliit na bowl na kahoy. Luma at bulok na. Marco, ang langis at ang benditadong tubig, sabi ko. Inabot niya sa akin ang mga bote. Nanginginig kong binuksan ang mga ito. Pero bago ko pa man maibuhos, ang iyak ay biglang tumigil. At napalitan ito ng isang tawa. Isang maliit, nakakakilabot na tawa. At mula sa madilim na bintana ng abandonadong bahay, may nakita kaming gumalaw. Isang maliit na anino na mabilis na tumalon palabas ng bintana at tumakbo papunta sa direksyon namin. Dali, Alex. Ibuhos mo na. Sigaw ni Ana. Itinapon ko ang laman ng mga bote sa bowl. Pagdampi ng likido sa kahoy, umusok ito at nagkaroon ng isang nakakasulasok na amoy. At kasabay noon, isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isang sigaw na hindi na parang sa sanggol, kundi sa isang halimaw. Ang nilalang, na ilang talampakan na lang ang layo sa amin, ay biglang napahinto at napasigaw sa sakit. Nagtatalon ito at nagpagulong-gulong sa lupa, na para bang nasusunog. Akala namin tapos na.
Akala namin nagtagumpay kami. Pero nagkamali kami. Biglang tumayo ang nilalang. Ang mga mata nitong itim ay nakatutok kay Marco. Sa isang iglap, bumilis ito na parang anino at dinamba si Marco. Itinulak siya palabas ng bilog na asin. Marco! Sigaw namin ni Ana. Sinubukan naming tulungan siya pero para kaming may invisible wall na humaharang. Hindi kami makalabas sa bilog. Nakita namin kung paano kinagat ng tiyanak si Marco sa leg. Ang huli naming nakita sa mukha ng kaibigan namin ay gulat at takot. At pagkatapos noon, hinila ng nilalang ang walang buhay na katawan ni Marco papasok sa dilim ng bakuran hanggang sa mawala sila pareho. Naiwan kami ni Ana, nakatayo sa loob ng bilog na asin, umiiyak at nanginginig sa takot. Hindi namin alam kung gaano kami katagal doon. Ang alam lang namin, hindi na namin narinig ulit ang iyak. Hindi na namin nakita ulit ang nilalang. At hindi na namin nakita ulit si Marco. Nang sumikat ang araw, doon lang kami nagkalakas ng loob na umalis. Iniwan namin ang lahat. Ang kotse ni Marco. Ang bakas ng aming kaibigan. Tumakbo kami palabas ng subdivision at hindi na lumingon pa. Nag-report kami sa pulis. Siyempre, hindi namin sinabi ang totoo. Sinabi naming inatake kami ng mga magnanakaw at si Marco ay kinuha nila. Nag-imbestiga sila pero wala silang nakitang ebidensya maliban sa kotse ni Marco at sa mga bakas ng paghuhukay sa bakuran. Ang kaso ay nanatiling bukas. Isang misteryo. Umalis kami ni Ana sa bansa. Sinubukan naming magsimula ulit sa ibang lugar. Pero paano ka magsisimula ulit kung ang isang parte mo ay naiwan sa dilim? Paano ka matutulog ng mahimbing kung sa bawat pagpikit mo, nakikita mo ang mukha ng kaibigan mo at ng halimaw na pumatay sa kanya? Naghiwalay din kami ni Ana. Ang shared trauma namin, imbes na maglapit sa amin, ay naging isang pader na hindi na namin kayang gibain. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng takot at ng palaging pagpapaalala sa gabing iyon. Ngayon, mag-isa na lang ulit ako. Nakatira sa isang maliit na apartment sa isang maingay na syudad. Akala ko, ang ingay ng syudad ang magiging lunas ko. Akala ko, matatabunan nito ang alaala ng iyak. Pero hindi. Dahil minsan, kapag hating gabi na at tahimik na ang lahat, naririnig ko pa rin. Isang mahinang iyak. Isang iyak ng sanggol na parang nanggagaling sa kabilang apartment. Ang problema, 1 taon nang walang nakatira doon. At sa tuwing naririnig ko iyon, alam kong hindi niya ako tinigilan. Alam kong naghihintay lang siya. At alam kong balang araw, babalikan niya ako para tapusin ang sinimulan niya. Hindi ko alam kung kailan. Ang alam ko lang, wala na akong takas. Dahil ang iyak na yon, habang buhay nang nakatatak sa kaluluwa ko.